Ang Adbyento at kasalanan. Guys, may maitim na bahagi ang ating pagkatao. Shadows of deadly sin, sabi nga ng Enneagram. Kaya kailangan natin ng self-awareness, ng pagkilala sa sarili upang matukoy natin ang ating mga kahinaan, mga pagkakamali at pagkukulang o kasalanan. Sa panahon ito ng Adbyento, paghahanda sa pagdating muli ni Kristo, ang ating ebanghelyo galing sa Mark chapter 1, verse 1 to 8, kung saan sa pagbibinyag ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, ang kanyang mensahe ay pagsisisi upang makamit ang kapatawaran sa kasalanan. Yung pagsisisi, hindi lamang nagaganap sa pagbubuhos ng tubig o pangungumpisal ng kasalanan sa sakramento. Ang pagsisisi ipinapakita rin natin sa pamamagitan ng pagbabago, yung transformation, at ng buhay na nakatuon sa Diyos. Kaya kung ang personalidad natin, halimbawa, isa kang perfectionist, mataas ang standard mo sa sarili mo at sa ibang tao, right or wrong, black or white, maaari kang tamaan ng kasalanan ng anger, galit, sapagkat hindi nila naaabot ang iyong standards at kakainin ka ng hinanakit. Kailangan natutukoy natin yan. O kung ikaw ay isang helper, matulungin sa kapwa, nagsasacrifice sa sarili, maaari ka pa rin tamaan ng kasalanan ng pride, kahambugan, sa pagsasabihin mo, mas alam ko ito, yung pangangailangan ng iba kaysa sa iyo. O kung ikaw ay isa namang romantikong tao, mapagmahal, nagpapahalaga ng ibang tao, maaari ka pa rin tamaan ng kasalanan ng inggit o jealousy, sapagkat maaari mong makita, maaari silang sumaya nang wala ka. Iba't ibang personalidad na nangangailangan ng pagtutukoy para mapagbago. Sabi nga ni Baron Geisler, I was lost and now found. At yan ang diwa ng Adbyento. Ang natagpuan tayong muli ni Jesus sa daan ng pagsisisi. Yung paborito niyang verse 1 John 1-8 na ang sabi, kung tayo ay nagpapanggap na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating sarili at ang katotohanan ay hindi nasa